We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me, the best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning, everybody! Good morning, mga sis! Good morning, everybody! Nako, naniniwala ba kayo na ang mga lalaki at babae sa TV, especially ang mga nasa news, ay walang buhay? Para silang mga doktor, laging on call. Correct. Diba? Wala Na pag-uwi alam yung nila mga sa gawaing bahay, ayun. Mag-uwi sa bahay. Paano sila kumakain? Oo, alam nila, Diba? magbasa ng balita, magkwento, magtanong. Pero, paano sa bahay? Marunong ba sila magluto? Marunong ba sila Maglaba? Maglaba, magplansya. Ay, nako, paano nga ba yun? Eh, eto, si Sandy, ayang si beautiful Sandy na nandiyan dyan, naniniwala siya na itong mga nasa TV na to, walang buhay, wala silang alam sa mga gawaing Bakit bahay. ganon? Bakit ganon? Aber? Kasi po, masyado pong hectic yung schedule nila. Kaya wala po silang time para mag-practice sa mga gawaing bahay. Sabay kung iisipin mo, sis. Yes, sakto natin siya. Oo. Kung iisipin mo, di ba? Pagod ka na nga sa trabaho, pag-uwi mo pa ba naman, kailangan aasikasuhin mo pa rin yung mga nasa bahay. O, tsaka wala talaga sila time mag-practice, di ba? Diba? Para sila magkakaroon ng time. Exactly. Si Grace, Pwede rin, oo. naniniwala naman siya na, syempre, you will make time for your family. Oo, si Grace na may time maglagay ng blue clip. Correct! Kailangan. Hello, flower. Grace. Oo. Naniniwala po kasi po, di ba, dumadaan po sila sa ganung stage. Yung stage po na nauutusan po sila ng mga magulang nila tsaka ng mga nakakatanda sa kanila. Tsaka lahat naman po, di ba, ng tao dumadaan sa ganung stage. Ay, ikaw ba, Grace, nauutusan ka sa inyo? Po, yun nga po yung favorite kong gawin, yung mga Favorite gawin yung nauutusan ka? So, okay. Ay, tama nga naman. Diyos ko, lahat naman tayo, nadaanan natin yung utusan pa tayo. Kailangan natin kumuha ng tubig, maglinis ng kwarto. Kailangan alam din nila yun. Yes, pero syempre, i-confirm natin kung totoo ang chismis na yan today. Oo. This morning. Aalamin natin yan today, this morning. Siyempre, gawin nating active ang pag-uusap natin today. Marami tayong topics na mapag-uusapan at hindi Talaga? tayo mauubusan. Lalo na kapag ang kausap natin yung mga anchor tsaka reporters na makakasama natin today. Siyempre, gusto mo ng umagang usapan. Oo, gusto dahil mo ng umaga. kwentuhan. Oo. Kailangan magigising ka. O sino ba ang gumigising sa atin? Sino ba ang nag-uurirat sa ating mga pag-iisip sa umaga? Sino ba? Sino ba? Yan! Yan ang makakasama natin today, ang boys and girls. From unang hirit. O, umpisa na natin kay Miriam Kiambao. Oscar Oida. Hans Montenegro. Hans Montenegro ulit. Ivan Merina. At mawawala ba naman si Arnold Clavio? Grabe! Okay, may good news ako sa inyo dahil kanina may mga good news na kami sa unang hirit pero ngayon may good news pa rin.
tayo naman ang tatanungin nila ng sis. Ayan. Yun ang good news. Bakit parang kinakabahan ako dyan? Ewan ko. Uy! Bad news sige, ang daming tao sa labas. Hindi nga kagad ako makapasok eh. Ang daming tao sa labas. O, syempre, Oh, kasama sige. natin si Arn Arn. Oo, syempre, mawawala ba si Arn Arn? At syempre po, pag gusto nating malaman, ano nga ba mga balitang nangyari for the day? Ano mga pangyayari sa paligid-ligid? Syempre, ang mga headline bukas ngayon ang broadcast. Miss Mel Chanco! Hello! Uy, ang ganda-ganda naman ang inyong bagong bahay! Uy, hindi pa kayo lumipat ha, hindi ako maimbita ha. Ganyan kayo talaga. Tagal-tagal ko na iniintay na maimbita dito. O, ayan, ngayon na. Ito na nga yun. Ito na ang pagkakataon. Syempre, Eto hindi na. lang balita ang pag-uusapan natin. Makikipagkwentuhan tayo sa kanyang buhay. Ay! Change tayo naman na magtatanong kay Tita Mel. Syempre, walang ibang talk show sa umaga kundi... Okay! We are sisters. We are sisters. Yan, kapag napapanood po natin ang mga lalaking to sa TV, minsan naiisip natin na ang buhay nila kakaiba talaga, hindi pangkaraniwan. Pagdating sa bahay, utos na lang nila kasi nga busy sila sa trabaho. Totoo kaya ito, sis? Ay, nako, aalamin natin yan. Syempre, dahil hinihiritan nila tayo every morning, subukan naman natin, sila naman ang hiritan natin. Ganon? Oo, with their help, di ba? Aalamin nga natin kung ito bang mga boys na to at si Miss Miriam, may pakinabang bukod sa pagising ng maaga. Sige nga. Okay? So, kagaya nitong si Patricia Ordovesa, meron siyang request. Parang ito-challenge ko si Ivan na mag-plancha kasi parang wala sa itsura niyang marunong siya mag-plancha. Okay. Plancha tayo. Watch and learn. Watch and learn. Sige nga, Ivan, pakitaan mo kami. Halika na, Ivan. Baka may news ka pa maya-maya. Madali ba ito? Watch and learn Mayroon daw. ako ng mic. Sige. Meron ka yung mic. Oo. Ganun ba yun? Oo, may height Pero adjustment. for the information of everybody, ako nagpa-plancha ng damit ko. Yan, ikaw ba nag-plancha nito? Ay, galing. Ikaw ang nag-plancha nito, suot mo ngayon. Oo, ako. Tsaka, kasi maselan ako sa damit ko. Yung mga guhit, kailangan diretso. So, hindi ko pinagkakatiwala sa iba. Ayaw mo ba ng merong ano? Ano ba tawag mo dito, Hans? Yung, ayan, piston. Actually, ako gusto ko may liston. Liston? Piston? Ano ba piston? Liston pala. O, dali. Lagyan mo ng Halatang si liston Jelly, yung hindi ano. nagpa-plancha ng damit. Sa ganitong klaseng tela, dapat nasa 5. Kasi cotton to. Mahirap planchahin. Dapat mataas ang heat setting mo. Pati pala ang temperature. Jelly, Tamang-tama. mukhang ikaw pa tinuruan ni Ivan. Oo, sorry ha? Simula siya sa collar. And then next, yung upper na sa likod. Okay na yan. Bilib na ako dyan. Hindi na kailangan tapusin yan. Bilib na ako sa'yo. Galing! Okay. Thank you. Next challenge. Oo, napabilib tayo ni Ivan. Si Catherine, asan si Catherine Apostol? Ikaw ba yon, Catherine? Shy ka masyado, Catherine. Okay. Anong gusto mong malaman? Hindi po ako naniniwala na kaya po hindi po ako naniniwala na kaya nyo pong mag-fold ng damit. Kasi po, di ba pag traffic yung bino-broadcast, usually kay laging Oscar. nasa labas. Kay Oscar, kay Traffic Boy. Okay. Halika dito, Naku, Oscar. kung marunong ka magtiklop ng damit. Kayo magagalit sa akin ng papa ko dahil siya yung stricto sa pag-fold ng damit. Ay, ganun ba yun? Ay, Mahirap pa naman magtiklop ng damit, lalo na pag may kwelo tsaka polo shirt. oo, pag panglalaking damit, mahirap i-fold. Gusto mo ba yung tatlong fold o dalawa lang? Ang ginagawa ko pag nag-fold para mas madali, syempre, bubutonis muna yung pinaka-top button. Ayan. Ayan. Kahit sino man yata kayang gawin niyo.
Next, si Ria Del Rosario. Hindi daw siya naniniwala na si Hans ay... Ikaw ba yun, Ria? Okay. Hindi ka naniniwala na si Hans ay... Lalaki ako ha. Hindi po ako naniniwala na marunong po kayong maglaban ng damit. na walang washing machine. Na walang washing machine. Kasi sobrang dating niyo po manly and professional na hindi ko po Manly? na-imagine na naglalaban ng sarili ng damit. Ano pangalan niyo? Ano pangalan mo, Iha? Ria. Okay, tama ka. Hindi. Dali, alika na, Hans. Sige, gusto namin itong Okay. makita. Okay, so saan Teka, ba tatay? ako na maghawak ng mic mo. Baka makuryente ka. Oh, explain habang ginagawa. Basain muna ang ikani ang Sana. ang lalabhan na Correct. dami. Panalo! Panalo ka dyan, Hans. Sige, maghugas ka na ng kamay. Okay. Alam mo, Hans, bakit parang yung mga kasama mo sa unang hirit, parang wala silang bilib sa'yo? Parang puta Hindi sila. nire-respeto sa unang hirit. Okay. Here's your Si mic. Mrs. Edna Rosales naman, ang isa sa mga teacher na kasama nila. Roxales pala ito. Oo. Nako, eto magandang tanong. Kasi 'di ba, mahirap po ito, 'di ba? Iniisip ko lang, parang napaka-busy ng schedule ni Arnold, no? Kung meron pa siyang panahon na magsaing. So, ang challenge ko, magsaing siya ng tama. Magtimpla ng Magsaing lang tama. Sige, Arnold. 1:1 ba ito? Igan, kailangan mo ng tulong kay Arn. Kaya mo na yan. Kunti lang ang tubig, ha? Sige. Ano ba ang unang ginagawa? Sige, Dapat lata ng gatas, di ba? Sa lata ng gatas pa yun. ibuhos mo na lang. Kunyari, 1 cup yan. Sige, kunyari ako lang kakain. Okay. May side comment dito. May natapon daw na bigas. Wala. Kasi yung gatang sa mga guhit ng daliri. Diba, sa mga guhit siya, isang gatang, ganyan. Okay. So dahil isang gatang lang ako, so ang tubig niya dapat yung unang guhit lang. Dahil aapaw, di ba? So, eksakto. Ayan. Sana hugasan muna natin ang bigas bago natin isasaing, di ba? Okay, syempre. Tapos na ang mga boys. May natitirang isa, si Miss Miriam ang nag-iisang girl sa kanila today. Gusto naman namin gusto kong malaman kung si Miss Miriam ba ay marunong maghiwa ng mga gulay pag magluluto. So, papakitaan niya tayo ng kanyang galing sa paghiwa ng bell pepper. Okay. Miss Come Miriam. on, Miriam. Umpisa natin sa bawang. Hindi ako nagluluto Bell pepper pala. nagluluto, Bell Miss pepper. Miriam? Oh, ito parang napaka-nice niya. Hindi kasi ako nagluluto dahil sa bahay namin walang pressure eh. Yung maids marunong magluto, tatay ko magaling magluto, kaya So, kami, kayo, wala. kain na lang, kain. Hanggang kain, amoy, bantay, yan. Dahan-dahan, Miss Miriam, baka ikaw ay masugat. Hindi naman, Kinakabahan po ako. Pero tama, pinapawisip. Di ba may sabon yung tubig ngayon? Yan, hatiin muna natin. Tapos, Siyempre, nag-home economics naman ako nung high school, kaya Okay. medyo may naalala naman ako. okay. Yan. Okay, so naniniwala na kami. Ito, wash ka ng hands. Okay. Use mo yung bareta. Yan. May bareta dyan. Yan, use mo siya para hindi nangangamoy bawang ang mga mikropono dito sa Channel 7. Rinse natin ang kamay ni Miss Miriam. Okay.
Yun na nga. Bakit ba yung mga nasa news, ang tingin namin kasi wala kami sa news, malay ba namin kung ano nangyayari sa mga buhay ninyo, no? Pero feeling namin, di kayo madaling mahagilap. Pangalawa, kapag nasa bahay na kayo, wala kayong alam sa mga nangyayari talaga sa bahay. Since you're always out, syempre the least you will do is may kilo sa bahay na magluto pa, or wash your clothes, or iron your clothes. Totoo ba ito? Bakit ba ganon? Hindi naman siguro sa walang alam because at one point in time, gaya ko, nung wala pa akong trabaho, marami akong free time, tumutulong din ako sa bahay. So kahit paano may alam ako sa household chores. Kaya lang ngayon, because I'm busy with work and most of my daytime, waking time is devoted to working and mostly out of the house, di ba? So, kulang na ako sa practice. Kaya kanina, medyo nanginginig ako. Ewan ko lang para sa ibang mga tao to. Ako, inaamin ko, di ako marunong maglaba. Ako marunong. Wow. Inaamin ko ba di ako marunong maglaba? Arnold. Ha? Hindi. Pag nasa bahay, kailangan gumawa ka eh. Sa akin parang nare-recharge ka nun, like maglinis ng sasakyan, magpaligo ng aso. Ayan, yun ang mga ginagawa ko sa bahay ngayon. Pero yung mga gawain na mamalansya, maglaba, may tagagawa Pinapaubaya na sa may maid. tagagawa na para makatulong ka naman sa nangangailangan ng trabaho. So, kagaya ni Arnold, tumutulong naman pala siya. Oo. Tumutulong naman pala siya sa mga gawaing bahay. Kay Mrs. tumutulong siya. Ako, seriously, humility aside, papagtaya ko na alam kong magpatakbo ng bahay. Yan. Nakakataon lang na ngayon, andito na ako ulit na I have the benefit of mga yan. Yan ang tawag mo, Help. Kasambahay yun. Yun, kasambahay. Kasama sa bahay. Yun. So, syempre, yun nga, dahil sa schedule ko ngayon, tinutulungan ko na lang in the sense na hindi na ako nagkakalat. Okay. Sa very least, tulong yun. kung hindi ko pwedeng Malaking tulungan sa tulong paglilinis, hindi na lang ako magkakalat. Malaking tulong talaga yun. Mas maganda yung tulong na ganon. Ako hindi rin ako nakakapagkalat kasi wala ako sa bahay. Yun ang pinakamagandang tulong sa lahat actually. Sa bahay kasi, syempre gusto natin maganda yung buhay. Kaya hindi na natin papasukin yung mga hindi naman natin kayang gawin. Katulad ng pagluluto. Baka masunog mo pa yung niluto mo. Yung Diba? pinakatulong na lang, yung mga talagang, yan, yung parang... Igisa mo yung kwelyo. Security. Yan, yung feel secured sila pag nandyan si Oscar. sa bahay. Ayan! Protector. Yung mga Tatanong sa'yo kung saan ka dadaan ngayong umaga. Ako paano naman, Ivan? same with Hans. Although hindi sa Amerika. Although matagal na akong independent na nabubuhay. Since after high school, nag-Manila na ako. So, tumira na ako away from home. And I had to do the household chores. Yeah. Naglalaba ako, naglilinis ng bahay, nagpa-plancha. Ganon din ako natuto Mag-isa mag-plancha. ka lang ba sa bahay? I have a roommate. Although bihira kami magkita kasi iba yung housemate. Matagal ko na kaibigan niya. Pero matagal na rin kayo hindi nagkikita. Medyo kasi hindi kami nagkakaabot eh. Pag uwi ko, agad ako matutulog, late siyang umuwi. Pag nakita Tapos, ka niya, pag alis, kumusta ka na, Ivan? Long time no Oo see. nga, Ganun. wala po. Pero magkasama lang kami ng bahay. Ikaw pala yung roommate ko. Ay, ganun ba yun? O, eto na. Maging sa chika ay ready sila. Pero, sa chika, sino ba ang bida? We are sisters, we are friends. We're back! Kasama naman po natin si Tita Mel. Tita Mel, Thank you. kanina kasama namin ng mga boys ng unang hirit at saka si Miss Miriam. Pinag-usapan namin perception. Like, ang perception ng tao sa mga taong nasa news, especially sa news ha. Kasi parang every hour may news. Tapos sa TV, sa gabi, may news pa rin. May buhay ba itong mga to? Umuwi ba sila? May bahay ba sila? Oy, Di ba? Parang natutulog ba yung mga yan? Nakapikit din kami Namamalengke? pag natutulog. Oh, ayun. nakakala Diba? nyo. Ba't ganun, Tita Mel? Ano? Kaya today, Jelly. Yes, today. Umpisahan ko na ba ang sis challenge natin, sis? Go. Okay, meron po akong mga kasama dito. Siyempre, ito-challenge natin si Tita Mel. Aalamin ba natin talaga kung alam niya yung mga ginagawa sa bahay? Katulad ng pagluluto, paglilinis. At ganito pala dito sa programang to. Ay, talaga. Ikaw ang una kong tatanungin. Paano mo aalisin ang amoy ng kilikili? Siyempre, halimbawa. Halimbawa, hindi. Sa damit ba? Sa damit. Ah. Marunong ako maglaba. May mga tela na talagang kumakapit ang amoy ng
Ano pawis. ginagawa? Paano mo ginagawa pagka para maalis yun? Sige nga, Bel. Siyempre na, Oh. natarantado. Tingnan mo, tingnan mo, kayo, ha? marunong. Babad sa suka, kalamansi. That's good. Ay! Sumamba. Yung kilikili, yung kilikili, yung dito, ibabad mo sa suka. Sabi dito, kilikili. Tapos banlawan mo lang yon, tapos wala na yon. Ay! Yes! Lalo na kung may mga BO kayo dyan. Ay, buti na lang wala naman. Wala pa naman nagre-reklamo sa akin. Oh, kita mo na? O yan, sample lang yan, ha? Anong challenge mo Just sa akin, one Miss thing. Jelly? Okay, eto, umpisahan natin. Alamin natin kung tutugma sa survey natin ang isasagot ni Tita Mel. Umpisahan natin, itong katabi ko dito, si Roxanne, mahilig to magluto at kumain. O, sige. Kwento mo rin sa ano ang i-challenge mo kay Tita Mel? Curious lang po ako kung alam niyo po yung mga ingredients sa kare-kare. Kare-kare. Hindi lang ingredients ang alam ko. Sasabihin ko sa inyo kung anong sikreto sa pagpapasarap ng kare-kare. Okay. Oh. Sige. Go! Depende kung anong kare-kare. Pwedeng buntot, pwedeng chicks ng baka, pwedeng kare-karing seafoods, which means kailangan meron ka ring meron kang pusit, meron kang hipon, meron kang halaan, meron kang tahong, ganyan, depende yan. Ngayon, ang pinaka-importante ingredient ng kare-kare, number 1 is mani. Ako, ang ginagamit ko, fresh mani, sapagkat ayoko ng peanut butter. Ang pangalawang importante ingredient ng kare-kare ay bigas, sinangag na bigas. At pagkatapos, syempre, nilalagyan din ng gulay. Ang gulay niya, nilalagyan minsan ng sitaw, nilalagyan ng talong. At ang importanteng gulay ay ang puso ng saging. Ngayon, pag nagpalambot ka ng kare-kare, kinakailangan nandun na yung mani. Para yung lasa ng mani, papasok doon sa karne mo. Huwag mong gagawin na palalambutin mo yung karne na wala pang mani. Dapat yun magkasama. Ngayon, para lumapot ang sabaw niyan, huwag kang gagamit ng harina. Pagkat ang harina ay walang kwenta. Ang gamitin mo dyan, yung sinangag na bigas, pagkasangag ng bigas, ipaano mo yan, paggiling mo, pinakamaganda, paggiling sa palengke. Yung mani mong fresh, ipaggiling mo rin sa palengke. At yun ngayon ang papakuluan mo kasabay ng iyong karne. Kung karne ang iyong gagawing kare-kare, o dili kaya naman kung seafoods naman, seafood. Time's up. Pero, wala. Iko-compare pa ba natin yung sinabi ni Tita Mel dito? Samantalang, mas marami pa siyang sinabi. Ilan yung sinabi Diyos ko, ingredients lang tinanong sa atin. Alam na natin kung paano magluto ng kare-kare. Dahil kahit ako di ako marunong magluto ng kare-kare. Kasi Tita Mel, lahat ng klaseng kare-kare, alam niya. Okay, Diba? lahat pala. Sipi mo, kare-kare, secrets. May premyo ba? Kiss, Tita Mel. Ay, Thank you, kiss, Napakalimutan kami love, ng potato ang kisig naman dito, walang affection. Thank you. Okay, next challenge. Ito namang katabi natin si Joanne. Meron siya itatanong tungkol naman sa bahay. Ayan. bahay. Ano naman po yung mga ginagamit yung panlinis sa banyo? Ay, Banyo. Ala! bakit ka naman ganyan? Ano naman sa lahat naman ng Pero room yan sa bahay? talaga ang kailangan nilinis na maigi. Panlinis sa Banyo. panlinis sa banyo. O yung stock man lang sa loob ng banyo. Huwag na tayo mag-mention ng brand. Sige. Okay? Pala, magaling ako sa panlilinis. Ready, set, go! Okay. Cleanser ang number 1. Okay. Pag may cleanser ka, kailangan may brush ka. Ngayon, depende kung anong lilinisin mo sa banyo. Pagka yung inodoro ang lilinisin mo, ibabrush na yung bilog. Ngayon, good yung mga tiles. Di ba may mga tiles? Ganyan Siyempre, may puti yung tiles na yun. Lalong-lalo na sa bath area. Yes. Umiitim yun eh. Correct. Yung puting ganun, Ano ang umiitim yun. pinalilinis doon? Kailangan linisin mo yun. Ang Is-isin. gagamitin mo doon, toothbrush na luma. Correct. Pag tsatsagaan mo yan, talagang gaganunin mo. Kung meron kang pambili ng bleach, very good. Kung wala naman, suka, pinakamaganda rin dyan sa loob ng papanlinis ng iyong toilet. Huwag niyong kakalimutan, ang toilet pong inodoro, yan po ay sinasabon. Hindi lang yan binubusan ng tubig sapagkat mabaho ang toilet mo pag hindi mo sinabon ang iyong inodoro. Correct. Pag sinabon mo naman ang inodoro mo, hindi lang yung loob ang sinasabon. Sinasabon lahat ng mga gilid na yan, sinasabon yung taas, sinasabon yung mga sa tabi. Bakit kanyo? Lalo na kung may lalaking iihi sa inodoro mo, Talsik. yun ay pipilansik sa tabi-tabi. Kung ang lilinisin mo lang yung loob, walang kwenta. Tita Mel, okay na tayo wala dyan. talaga akong masabi. 1 minute, lahat na po yun. May 1 minute. tips pa. Oh, kita nyo na. Tips pa yun, ha? Tita Mel, para ka Reference na nag-news. ako? Para ka nag-news. Ha? Para ka nag-news pa rin. Okay. Alam mo, parang dapat tanong na lang natin kay Tita Mel, no? Kasi parang tayo dapat ang challenge niya, hindi tayo nag-challenge sa kanya. Game! Meron pa? Tinatanong ko lang kung alam niyo po yung ingredients ng adobo.
Madali lang adobo. Masyadong madali yun? Parang Madali. masyado. Pero may sikreto din ang adobo. Ano ang sikreto dyan? Sikreto na lang. Go! Ano ingredients? Ganito ang adobo. Ang adobo, pwedeng baboy, pwedeng kangkong, pwede pang isda, yung tuling ang adobo, Yes, that's pwede true. rin yan. Ang pinaka-importante ingredient ng adobo ay suka, number 1. Correct. Bawang, number 2. Ngayon, depende yan. May mga taong may gustong toyo ang adobo, may mga tao naman na ayaw nila ng may toyo ang adobo. Correct. Sinasabing, tuyong adobo. Na yun ang Oo. gusto naman ng aking mga anak. Ganito ang sikreto ng adobo. Kapag ka nalagay nyo na yung suka, ha? Diyan sa kaldero, kasama ko anong gusto mo lutuin. Maaring ang isda, maaring kangkong, maaring ano, no? Huwag mong hahaluin. Bakit? Sapagkat pag hinalo mo yan, Aasim. mahihilaw ang suka. Aasim. Walang kwenta. So, pabayaan mo muna yan. Kung ano yung mga lalagay mo doon, asin o kaya to yung pampaalat mo, pabayaan mo munang kumulo ng kumulo ng kumulo. Pag kulong-kulong-kulo na, at saka mo pa lang yan pwedeng haluin. Kung hindi, mahihilaw ang iyong suka. Baw. Bow. Wala. Sorry. Ngayon ko lang nalaman na inaadobo pala ang isda. Totoo ba yun? Adobong tulingan. Uy, pwede hito. Adobo ba ang tawag doon? Adobo, hito. Pwede hito. yes, Masarap adobong yun. hito. Hindi ko alam yun eh. Inaadobo yun. Well, at least may natutunan ako kay Tita Mel. Okay. Ako rin may natutunan. Maraming Challenge na tayo. Dapat Akala nyo, hindi ako marunong niyan. Parang naman nahihiya ako kay Tita Mel. Challenge natin. Oo, parang Mapapahiya pahiya tayo. tayo doon. Pahiya tayo doon. Mali. Okay, pero ito, Ano hindi pa? tayo Meron pa? mapapahiya kay Tita Mel dahil kasama natin ang kanyang best friend. Sino? Si Tita Linda. At bakit nandiyan dyan yan? Bakit? Magkagalit ba kayo? Ready kami, Tita Mel. Anong ginagawa mo dito? Ayan, upo kayo dito. Saan siya dadaan? Dito tayo, dito Sa tayo. bahay nyo to, no? Ayan. Ayan, for you. Ba't ka nandito? Gano'n na kayo katagal magkakilala? Matagal na, huwag mo nang tanungin kasi Paano? edad namin eh. Lalo. Pinangangalagaan From school namin. pa ba ito? Hindi naman, hindi naman. Ay, di naman ganun katagal. Hindi naman, oo. Anong bonding moment nyo, Tita Mel? Kayo ba'y nagpapaparlor? Sabay cleaning, Shopping ba manicure, ito? pedicure, masahe? Eh, marami. Marami kami. Hindi lang yun. Sabit-sabit Ano pa? yan. Pag lalabas, out of town, kasama yan. Pag abroad kami, kasama yan. Pagka may problema siya sa asawa niya, ako tatawagan niya. Pag may problema ako, siya rin tatawagan ko. Oo. Minamagdamag kami sa pag-uusap sa phone. Pati sa phone? Nagtitelebabad kayo? Tita Mel, Nagte-text pa kami. Kailan kayo lumalabas? Kasi hindi ba, meron kayong front page, tapos meron pa kayong Mel Uy, chaperone MJ. ko yan. Tapos, kasama niyo siya sa Chaperone ano? ko. Ay, ganun. Pag may date ako, chaperone ko yan. Very Bakit strict. naman may chaperone kayo? Grabe, Ang tanda ko na, no? Stricto pa. Imagine. Talaga? Oo. Paano naman yan? Pareho ba kayo ng type ng boys? Kunyari may nakita si Hindi, Tita Mel. hindi. Hindi, mahilig Ang sa gwapo gwapo. nito. Hindi. Mahilig Ako sa gwapo. gwapo. Siya, ewan ko. Ewan ko talaga. Ewan ko talaga. Hindi. Was there ever a time na nagkatampuhan kayo? Di ba normal sa friendship, minsan nagkakatampuhan? Oh, different nagtampuhan opinion. kami minsan, tapos nag-iyakan kami. Para kami umiyak. Paano kami umiyak? Tapos wala na. Ano yung isang bagay kay Tita Mel na hindi, na kayo nakikita nyo, alam nyo kasi syempre kayo, magkasama kayo madalas, na hindi nalalaman ng mga tao, na hindi namin Ang malalaman. hindi nyo alam, kung ano siya, yan. Kasi minsan, ang impression ng tao sa kanya, yung mataray, matapang. Mataray ba talaga Hindi si siya Tita Mel? madaling lapitan, hindi. Napakabait. Kung ano nakikita nyo, ganyan siya. Talagang ganon. That's it, folks. Yes. Ganun. Wala na siyang tinatago Wala. pa. Talaga? So, wala tayong mga bagay na gusto nating ungkatin katulad si Tita Mel. Ano, mahilig ba siyang gumising na maaga sa umaga? Ay, hindi. Kasi gabi na ako umuwi eh. Ay, dahil sa At ano? sa front page, tanghali na ako Kaya nagising. late yan gumising. Maaga yung 9 o'clock nagising ko, maaga yun. Ay, maaga. Eh, Naiinis paano pa ako doon ha, pag 9 o'clock ako namulat ng mata. naman? Parang Ang maaga ng gising ko. Parang ngayon, medyo inis ba ang gising niyo? Oh, Dahil 10:30 parang- ng oo, umaga talagang- to, Tita Mel. Pero natutulog naman yan sa gabi. Tulog naman Before ako sa gabi. ng mag-front page. Ang siesta ko gabi. Siesta niyo Siesta, gabi. wow, bago yung siesta sa gabi. Totoo, talaga. Kumusta naman kasi ang buhay na araw-araw kayong nasa studio? What time do you get dito sa Channel 7? Parang ang trabaho ko, GRO. Panggabi ba? Actually, panggabi. Diba? Tapos parati pa nakaayos ka. Diba? Ay, paano ang makeup? Do you sleep with your makeup on? Kasi you have to siesta. No, I don't. But you know, isa yun sa mga work habits, no? I have to have a nap before I go to do my news. Para fresh. I Para have to fresh have. yung ano niya. Pag Parang wala power nap. ako, Parang oo, power pag nap, it wala helps. akong nap,
naku, nagbabakil ako, nakikita ko talaga yung talaga? epekto. Oo. So, pag ayan, nagbabakal one. pala si Tita Mel, alam natin, hindi siya pagod. nakapag-nap. Oo, pagod So, ako pag dapat ganon. parati nating siguraduhin na may nap si Tita Mel. Correct. Okay. Okay. Kahit naginising natin siya ngayong alas 10:30 ng umaga. After this, nap na ulit Tita Mel. Ang laki ng sakripisyo niya na pag maaga nagigising, ha? Touch kami, touch. Gusto nga namin umiyak eh. Tita Linda, thank you very Thank you much for coming. being here. Pero syempre, hindi pa tapos yan. Hindi pa tayo iwanan ni Tita Hindi pa Mel. tapos? Hindi pa Hindi tapos. pa. Pero isa lang syempre ang programa ng lahat ng panahon ay chikahan. Hindi ba ano 'yon? Correct. Kanina pinatunayan po nila na kahit gaano sila kabisi sa kanilang mga schedule, ay marunong po sila ng mga gawaing bahay, may kasama man o wala. Pero, susubukan pa rin natin yan. Kailangan malaman natin talaga ang totoo. Umpisa natin kay Oscar. Tatanungin natin kay Tyson Vince Cruz, his good friend. Ayun siya. Ayan. Ah, good. Is his good friend. Good friend. Good friend, yeah. Good friend. At para po sa kaalaman ng lahat, si Tyson Vince Cruz ay ang aming weather girl sa unang hirit. Ah, so paano ba siya sa bahay? Hindi ko alam. Ito ba talaga na gumagawa rin sa bahay? Hindi lang siya pang traffic? Ang alam ko, masipag siya sa bahay nila. Kasi ang alam ko, siya rin yung nag-aayos ng kwarto niya. At saka, masinop siya sa bahay. Sabi niya. Sabi niya. Galing pa rin sa akin yun. Galing pa rin sa'yo yung balita. What do you Para say? ayaw mo maniwala. Sige na nga. Parang hindi ka kumbinsido. Naniniwala naman ako. Kasi kahit sa kotse niya, maayos yung kotse niya, malinis. At saka, talaga? maging yung compartment maayos. Yeah. So, ibig sabihin, kapag maayos yung isang bagay sa kanya, disiplinado rin siya kahit sa bahay. Kumbaga sa weather, ang kanyang manakanakandumi lang. Konti lang kumbaga. Konti Ano lang. bang, So, okay. Totoo pala ang chismis. sa totoo, sige na nga, mananiniwala na kami. Sino bang susunod nating sisiguraduhin ngayon? What's next? Our next, we will call in Bugsy Season. Uy, friend ni Arnold. Hindi kami nakita, college, ha? Ay, Hindi. huli Yan na. Takot ako. Nakita ko. So, Bugsy. Hello, Bagsy. Bro, yan ang bro namin nung college. Tawagin namin bro. Bakit bro? Brother, bro. Bro. Kayo sis, kami bro. Kami sis, kay bro. Bro kami. So, bro. Kamusta, Asif, ha? kamusta naman si Arnold sa bahay? Asif. Lalo na magkasama kayo sa school? College ba ito? High school? College. College? Saan ba kayo nag-aral? Sa UST. UST. Kailangan may ganon. Oh, UST. Kamusta naman sa UST si Arnold? Isa ba siyang ano? Ano? Okay naman. Sikat ba yan? Isa ba siyang hinahabol ba siya ng mga girls? Sa babae, dahil nangahabol parati yan. Bakit siya hinahabol? Ng aso? Yan na. Tao ba yung mga babae? Aso sabi ni Miriam. Hindi, magaganda naman. Magaganda naman. Talaga sumagot siya, magaganda naman. Malahi. Bueno. So, sigurado na si Arnold ba sa house? Have you been with him sa bahay? Nag-aayos ba rin ba yan sa bahay? Kasi ang topic namin today, yung mga kasama sa news, syempre pagdating sa bahay, masyado silang busy. Pagdating sa bahay, gusto na lang nila, nakahilata na lang sila. At may taga-utos na lang. Ganon din ba sa bahay yan? Hindi, marunong siya maglaba eh. Noong time na nagpunta kami sa kanila, college days pa, pinagluto niya ata ng adobo ba yun? Yun, no. At masarap ba itong adobo na ito? Pwede. Pwede na. Pwede na. Pwede na rin. Pwedeng kainin. Okay. So, siguradong okay. Janice. So, thank you, Bagsy. Ngayon naman, ay makakasama namin si Mike Sarandona, best friend ni Ivan. Siya ba ang roommate mo? Best friend ni Ivan.
Hindi ka papasok? Kakalipin mo. What's up, bro? Ivan, siya ba ang housemate mo? Siya. Ngayon lang So, hindi daw kayo Kasi nakikita nakikita? uli. Hindi raw kayo nakikita masyado? Yeah, usually dumarating na ako 10, 11. Siya Hard worker tulog yan, na hard nun. worker. Siya tulog na. Tapos Tapos sa umaga. babangon siya ng madaling araw. Oo. Tulog ka pa. Tulog pa ako. Tulog ka pa naman. Pero minsan, pag tumutunog yung telepono niya dahil may gumigising, ayun, nagigising din ako. Tapos, Baka matulog yan. balik Sabay ka rin. na- Sino naman itong Sino naman yung gumigising? tumatawag na yun? Ayun, taga-wake up call namin. Babes unang daw hirit. pangalan eh. Si Babes. Oy, Hi, kilala ko yun, ha? Si Babes, tagagising namin lahat. Gising Kami lahat. So, kay Babes, si Babes po, ang dapat natin pasalamatan, kaya natin sila napapanood tuwing alas 5:30 ng umaga. Dahil siya ang gumigising sa kanilang lahat. Thank you so much, Babes! O, dali, kwento ka naman kung paano sa bahay si Ivan. Kasi, Galingan mo. Magandang segue niya kanina, talaga nagplansya siya maigi. okay, nag-structure kasi kami from Pampanga kami, di ba? Tapos nag-college kami, siya sa Diliman, ako sa Los Baños. Usually, nasanay ka na pag dormer ka eh, na hindi magsuot na nakaplansya. No. Ilang araw ang pantalon. Pero, ngayon, yun, talaga, talent niya yun, mamalansya. Talent pala yun! Talented. Kinakarir mo pala talaga ang pagplan. Nagluluto ba siya? Masarap kami kumain. So, puro po ito take out, delivery. Marunong kami magpuri ng masarap na luto. Ay, ang ganda sa magot. Safe na safe. Lumilihis pero tinutumbok, di ba? Pero paano naman ang paglalaba? Oo nga. Pinapalaundry ba ito? Talagang kayo naglalaba? Ako inuwi ko sa Pampanga yung laundry. Ayan. Inuwi ko. Kala mami. Uwi kay mami. Uwi pa rin natin kay mami, pero at least ikaw na nagpa-plan. Hi, ma. Hi, ma. Hi. Si Hans naman. Okay. Di mo ba Ba't ako namimiss? kinikilabutan Mag-isa ka sa bahay, di ba? Dati. Di ba? Pero ngayon may, sino ba? Wala na. Nakikita na ulit ako sa bahay Sa ng nanay magulang ko. mo. Di mo ba namimiss ang may girl na nag-aasikaso sa'yo? Sa totoo lang, hindi. Bakit? Kasi, matatawag mo akong obsessive-compulsive. Ako, tulad ni Ivan, na wala akong tiwala na iba maglilinis. Oo. Kaya kadalasan, ako na lang yung mag-volunteer. Sa Ako la- yung magluluto, ako yung maglilinis. Ikaw na lang. Di ba So, nung huli, yun. hindi pa tapos magkape ang mami niya, nililigpit na niya ang Oo. tasa? So, ewan ko lang parang pakiramdam ko, wala akong mamimiss na girl nag-asikaso sa akin. Of course, I used to be married. Pero, syempre, yung ex-wife ko yung nag-aalaga sa bata. So, sabi ko, wag mo nang alalahanin yung pagkain, yung paglilinis. Ako na bahala sa bahay. So, wala akong mamimiss dahil hindi nangyari yon. So, hindi nga siya ganun, Miriam. Hindi nga siya ganun. Na ano? Yung ganun, yung hindi siya ganun. Di ba? Hindi kasi may mga mates na naman sila sa bahay. so Sila na yun. nag-aayos. Swerte na So, ako. di wala pala masyado maging problema si Miriam. Kasi may maglilinis naman ng bahay. Di mo ba namimiss na ikaw na lang ang gagawa nun para kay Hans? Ganun ba? Hindi, tanong lang naman. Sa bahay namin, may mga maids kami, di ba? Oo. Baka Dine-delegate na namin sa kanila yung Gusto mo ng ibang klaseng paglilinis, pwedeng si Hans, di ba? Si Hans na lang. sold na. Okay na. Thank you very much for being here. Salamat sa paglaba, pagtuklop ng damit, pagplansya, paghiwa ng gulay, at pagsaing. Okay, thank you also very much. Pero tayo naman, natural na sila ay pag-uusapan. Dahil lagi siyempre may chika ang... On cue. We're back. At syempre sabi namin sa inyo kanina, hindi pa tapos si Tita Mel, so we have her back. Ano naman papagawa niyo sa akin ngayon? Wala, Tito Mel. Kumusta ka as a mommy? Syempre, you have 4 kids. Yes. And your 2 kids are living with you and your 2 kids are in the States. Kumusta naman ang Mommy Mel? At this point, Yes. ngayon, all of them are grown up eh. So, ano lang ako, kaibigan na lang ako sa kanila. Pero At dati... this point, ha?
Pero before, paano bang mami? Doting mami na ano? Hindi. I am more of a disciplinarian mom. Ah, okay. So, Hindi ako yung touchy, demonstrative mommy. I'm not like that. Talaga? No, I'm not. Ngayon na yun. Ngayon. Ngayon na that they're all grown up. kasi ngayon, okay na. Tapos na, naturo mo na ang kailangan mo ituro. I guess, no? Pero, pag malaki na sila, kwentuhan na. Kasama pa sa gimmick, ganon. Ay, oo. Ay, Tsaka pag paano? nakikita na ako ng mga boys ko, tawag sa akin, sexy mama. Oh, di ba? Ay, nakakaloka. Sexy mama ba ito? Actually, tanungin natin yung isa sa mga boys niyo, sino? Tita Mel. Si Wency, tanungin natin. Wency and Tita Mel. Aba, si yung Apo. Tanong mo kung hindi niya ako tinatawag na sexy mama. Wow! Thank you! Thank you! Come on. Come on. Natakot na siya. Ayan, Wency. Hello, Wency. Kumusta naman Labs si... na ayaw nila maniwala, di ba tawag mo sa akin, sexy mama? Sometimes. Sometimes. Naku, Nag-ibang statement. Ako, Janice, alam nyo, minsan lalabas yan si Mami pagka weekend. May date. Di ba Uy! kanina nga, sabi nyo, Date! yung pinag-uusapan nyo si Tita Linda, chaperone siya ni Mami. Minsan lalabas yan ng kwarto niya. Ako yung maaabutan sa labas, sa dinner table. Sabi ko, wow, you look like a sex bomb. Hoy! Kumusta naman si Wency bilang anak? Strict ba siya? Strict ba Si siyang anak Mami? pag nagde-date siya? Si Mami? Hindi, ito? wala kaming pakialam. Kunyari lang yan. Kunyari lang, pero kunyari lang. naninilip lang siya Ano na? kunyari. Gusto ko lang makita Tinitignan kung lang ano ba namin. ang Tinitignan lang yan. Kasi kanina, Oo. di ba, tinatanong ninyo kung ano itsura ng mga type ni Mami. Okay. Medyo Lumukin. bad ang taste sa itsura. Don't be like that. Nalaglag tuloy yung bulaklak. Don't be like that. Di naman. Hindi naman. No, Hindi. no. Siyempre, joking lang yung sinasabi ko. Anyway, si Mami kasi hindi mahilig sa gwapo masyado. May itsura naman siyempre, pero ang hilig ni Mami talaga yung matalino. Ayan ang importante Syempre sa lahat. naman, Paano naman kasi- makapag-usap kayong dalawa, di ba? Diyos ko naman, bobo naman yung kausap mo. No? Titignan mo na lang Papauwiin mo siya. yun, Tita Mel. Oo, ha? Uwi ka na. Oo, Uwi wag ka na makapunta-punta dito. Feeling ko nga napaso yata sa tatay ko eh. Wency, kamusta? Totoo ba na yung si mami mo medyo hindi siya masyadong happy sa pinili mo dahil na career, dahil sa forma mo, Well, medyo kumontra siya nung umpisa? Totoo Nung ba umpisa yan? talagang kumukontra siya, ayaw niya. Because can you just imagine, nung college kasi ang kinukuha ko, pre-med. I was supposed to go to medicine. Wow! Tapos, on my third year, I shifted to Mascom. Yes. And then, from Mascom, hindi ko naman nagamit yung pinag-aralan ko kasi nagtayo nga ng banda. Ng banda. Eh, Mas ano naman kumakanta ang sabi naman ni ako. Mami Mel nung binutasan mo yung tenga? Tinago ko yan matagal. Talaga? Tita Mel, ano naman ang nasabi niyo ng, syempre, pre-med, tas biglang magtatayo ng banda o magmamaskom. Alam mo, when they were growing up, no, since kami lang at that time, when they were growing up, I would call for a meeting among them pag may problema ako. Yung Yung apat. Hindi nga, totoo. I'd call for a meeting kami lima. And Paano then we kayo discuss. mag-meeting? Ha? Paano kayo mag-meeting? Yung ipipresenta yung problema. Katulad ng problema niya, ganyan. So yung mga kapatid niya ngayon ang mag-aano sa akin na, Mami, pagbigyan mo na si Kuya. Ganun. Usually, gano'n naman sa amin eh. Democracy ba ito? Dinadaan sa iba. Ganon. Kunyari, meron akong gusto, sasabihin ko sa sister ko, ikaw na bahala mag-ano kay Mami. May support group ka agad. Or ganon. the same way with other siblings. Talaga? Ang ganda nun, Janice, ha? Lima yung anak mo. Pwede kayo magmi-meeting kayo, di ba? Because there are just things, Janice, no, na talagang mahirap mo sabihin direktamente, na direkta, no? But then, there are very, very important things that the parent should know. So, kailangan maghanap ka ng paraan, no? Para yung anak mo, maparating sa'yo yung whatever it Whatever is na na kailangan gusto niya niyang sabihin. sabihin sa'yo. Ganon. Ito, Mel, what's your view? Let's say, sabi niyo nga, you're dating right now, and of course, your children have their own lives na, di ba? Malalaki na sila. What if pagdating ng araw, parang, you realize parang you just really can't find the mate that you really like. What is your view on growing old alone? Oh, Ako, I will tanungin mo never dyan, Ma. grow old alone. She will never grow alone. why? I'm always here. Oh,
My other siblings are The always apo. there. The apo. Andyan din yung apo. Sons are there. I have friends who posible love yun. me. I don't think I will grow old alone. And Panalo besides- si Tita Mel dyan. Dapat ganun eh. Panalo si Tita Mel dyan. And besides, sa tagal, I mean, ang mom ko kasi has grown so wise already in the world. And at this point in her life, I suppose that alam na niya that being alone is just a state of mind. Depende yan kung ano yung talagang nasa puso mo, kahit na physically alone ka, but Within yourself, within yourself, Buo ka. buo ka, hindi mo na kailangan na iba pang tao para makumpleto ka. Yes. Correct. Eh, syempre, sabi nga ni Wency na his mom will never grow old alone kasi nandito sila parate for her. I-affirm mo naman yun sa kanya. Sinabi ko na nga Sinabi kanina. naman. Eh, di ba? Imposible Meron naman dito. kasi talagang maiwan si mami. In the first place, as a son, speaking as isang supling lang, it's our responsibility, being Filipinos also, yung ugali That's right. natin, di ba? Being Filipinos, that hindi naman tayo yung tipo na mang-iiwan ng magulang sa Hindi tayo sa ganun. mga Hindi tayo ganun. home for the aged, yung mga ganyan, hindi eh. We always take care of our own. And sigurado, my mom will never be alone because andito ako, andyan yung sisters ko, andyan yung brother ko. And that's why probably that ngayon nagsa-strive kami to be able to gain whatever success we could gain sa buhay para pagdating ng panahon naman, kami naman ang susuporta na kay mami. Sarap naman marinig yun. Sana yung mga anak ko yung din ang sasabihin paglaki nila. Ay, nako. Ako rin. Sana yung mga anak ko hindi Naluha na naman si Jun eh. At syempre si Wency, alam na natin na magaling kumanta. Eh, syempre, alam ko, magaling din si Tita Mel kumanta. Balita na. Mahilig si Tita Mel mag-sing. ayoko. Kamusta naman yung Wency? Ay, ito, first major concert ng After Image sa Folk Arts. Pinakanta niya si Tita Mel. Pinakanta nila ako. Namin. Habang may buhay ba ito? Hindi. Nag-duet kami ng isa sa mga singles namin from before. Kaya lang, alam mo ba, nung magko-concert na kami, sabi ba naman sa akin, Mami, you don't have to sing loud, ha? Ano ba naman yun? Kasi di ba may tendency Kumakanta ako, kasi gumaganyan lang na ako. tense, na Tapos tense. yung mga backup singers na kumakanta ng boses ko. Biro mo, 4 na araw kong Pinag-aralan. Sus, in-memorya ko lang yung kanta, hirap na ako. Tapos nung concert na namin, excited ako. You don't Sabi have niya, to sing "Mami, so loud. okay if they don't hear your voice." Ano ba yun? Naman na ng kumpiyansa. Gusto niyo ba marinig si Tita Mel kumanta? Ano ba? Okay. Pasample naman. Pasample. Anong kanta? Hindi ako marunong kumanta. Ano yan? Ayan, meron na kaming inihanda para sa'yo, Tita Mel. Ngayon ka lang. Ako, bakit ipapakanta niya? Duet silang dalawa. Duet kayo. Duet kayo. Sige. Bakit ngayon ka lang? Hindi ko na marinig yung piano eh. So, mayroon lang laman. Nalaman ko na darating ka sa buhay ko. Ay sana naging kaya ko. Ikaw sana ang aking yakap-yakap. Ang iyong kamay lagi ang aking away. At hindi kanya At hindi kanya, bakit ngayon ka lang? dumating sa buhay ko, di pinubuksan ang sarado ko ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At sabay, dapat ko nang limutin. Nais kong malaman, bakit ngayon ka lang? Ang baba. Ang baba.
Mana si Wency. Hindi sa akin. Hindi Thank sa you, akin. Tita Bea. Thank You're you, so Wency. welcome. Thank you And very thank much you for all. inviting us. Bye-bye now. Bye-bye. Bye-bye to all of them. Ana, chika pa ba? So sis, bakit nga ba ganun ang perception sa mga... Kanina ang tinanong natin, di ba? Tinanong natin sa kanila, bakit ba ganun? Parang ang tingin natin sa kanila na nasa news, wala nang panahon para gumawa pa ng gawaing bahay. Bagay tuloy. Bahay. Kasi nga, di ba, busy-busy na sila, nababalita sila. Buong araw sila nasa labas. Tapos pag uwi nila, magawa pa ba yan ng mga... Magluluto pa sila or something? Siyempre naman may buhay sila, no? Siyempre may buhay sila. Kaya siguro ganun ang perception kasi siyempre, pag sinabi mong news, parang may, ano yan, may tindig, may ganito, parang stiff, parang yun lang. Parang yun lang ang kaya ang ginagawa yun lang nila sa kaya buhay ginagawa. nila. So, ganun ang perception. But actually, of course, pagka tapos na nilang magbalita, tapos na rin yun. Syempre, tapos na rin yun. Uwi din sila sa kanilang pamilya. Bahay nila. They're, usually they're Tinan mo si Tita Mel, oh. Binigyan pa niya tayo ng tips. Oo, panalo. Diba? Nagawa pa tayo na meron ka mang kare-kare. Gusto nga magpaturo sa kanya eh. Actually, parang masarap yung kanyang kare-kare. Detalyado ang kanyang kwento. Oo nga, ang dami pala nagagawa sa kare-kare sa kanya ko lang nalaman. Diba? Andyan pa yung tinan mo si Ivan, ang galing pala magplansya. Oo, ako nga hindi marunong magplansya eh. Akalain ba natin yun? Ako rin, Hindi ako marunong magplansya talaga. Laba, kaya ko, plansya wag please. Oo, ako kahit laban na lang ako kaysa magplansya. Okay. Okay, anyway, pasalamatan naman natin ang kasama natin mga sis today. Ang mga high school sis students namin sa Stella Maris College. Thank you. Thank you for joining us. Ayan na ha. Nakibalita na tayo at humirit na tayo this morning. Siyempre, dahil isa lang ang talk show na may K sa chika. Yun ay... Sis!